1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday! So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, happy ako kasi, ay naku mamaya, grabe, dahil maraming bakbakan na magaganap sa international stage laban sa ating mga kandidata. Ito nga ay ang Miss Eco at Miss Aura International na mapapanood ninyo mamaya madaling araw. So, magpuyat kayo. Charot! At ito na nga, syempre, excited tayo dahil, syempre, back-to-back win for the Philippines. Dalawang corona. Talaga as in dalawang corona for the back-to-back. Para sa Miss Eco International at saka sa Miss Aura International. So sa Miss Eco, syempre Alexi Brooks ang mag-ano ng corona. At alam naman natin na si Alexi ay isa sa mga pinakamagaling na kandidata natin noong last year. And congratulations syempre sa ipinakita ni Alexi na bilang reigning queen ng Miss Eco International. Job well done, Alexi. Maraming salamat sa pagmamahal at sa support kay Alexi Brooks. Siyempre, si Alexi ay isang tunay na reyna, di ba? And then, of course, si Krishna Alere ng Miss Aura International. Ayun din, mamaya ipuputong niya ang corona sa susunod na reigning na Miss Aura International. And then, I'm happy dahil alam ko na talaga namang grabe, ang dalawang queens na to ay ibinigay nila ang best nila bilang reyna. And congratulations. So, doon pa lang sa nanalo sila, nakaka-proud na, di ba? So, yon. Kaya, congratulations. And then, of course, maraming ding salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat. At hindi lang yan, syempre sa mga makasolid na Mama Sam na talaga naman grabe ang pagmamahal at suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Ayan. Para sa una nating chika, ito nga, nako, pinag-uusapan ngayon na mainit-init sa social media. Sabing ganon ay si Patricia Lorenzo, possible kayang mag-join sa MGI All-Stars sa susunod na taon? To be honest, yes. Possible. Hindi ako magugulat. Actually, hindi sa susunod na taon sa susunod na edition. Kasi di ba sinabing ganon ni Mr. Nawat this year daw, 2 beses nga magkakaroon ng MGI All-Stars every 6 months. At ito nga ay magaganap uli sa susunod na December. So, June, July, August, September, October, November, December. So, possible daw sa December daw ang next MGI All-Stars. And then, sa susunod na naman, ganon. So, ako para sa akin, yes, possible na makita natin si Patricia Lorenzo at yung iba pang mga beauty queens sa Pilipinas na gusto uling sumali sa pageant. Kasi sa ngayon, feeling ko ang dami talagang mga candidates from the another pageant na alam mo yon, sasali dito sa MGI All-Stars. Hindi mauubusan. Kasi pag natalo sila doon sa mga main pageant, punta tayo sa MGI All-Stars. Ganon ang mangyayari. Diba? But let's see. But tingin ko, yes, Patricia and Lorenzo at baka nga makita din natin dyan si Lars. Diba? So, yon. So, tinitignan siguro nila kung ano magiging tansya ng laban ng mga candidates natin from the galing sa iba't ibang pageant na trans. So, yon. So, let's see.
siguro talagang sure yan na magiging candidate siya dyan. And then, sabing ganon, para sa sumunod na chika, ang MGI All-Stars, you can join if she win 3 times. So, 3 beses siyang lalaban kung gusto niya. So, she can join again if she win 3 times in row. So, sunod-sunod. So, kailangan mapanalo niya yung 1 time, 2 time, at yung pangatlo, doon niya lang makukuha yung 1 million US dollar cash prize. Yung sa pangatlo. So, kung halimbawa si Gasini nanalo ngayon, so mananalo siya ng $100,000. And then, sa susunod na laban, lalaban uli siya, matik yon. And then, pag nanalo siya doon, siya uli ang kukuha ng $100,000. And sa susunod, sa pangatlong pagkakataon na nanalo siya na ang makakakuha. Ang premyo niya na is $1 million. So, kailangan pangatlo. And then, bongga yon, di ba? Ang tanong, may maging ganun kaya? Paano sa susunod na taon kung dumating si Michelle D? Di ba? So, yon, Michelle D, matibay din yan. So, madami talagang challenge. Dapat talaga matibay sa pinakamatibay. Kaya, tignan natin. Kung prize ang pag-uusapan, bongga ang prize na to. And then, kada winner mo, meron kang $1,000. So, not bad. $100,000, di ba? Not bad. So, yon. So, ngayon pa lang, let's see. And congratulations, syempre, sa mananalo MGI All-Stars sa first edition. So, tingnan natin kung sino yan. And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, syempre, inaabangan din si Yasi kung sasali daw sa MGI All-Stars. Ay, nako. Hindi ko alam. Maaaring yes, maaaring no. So, ang Kotek, di ba, kasi nung nakaraan taon sa Miss Universe ay naging 4th runner-up. Pero kasi magaling kasi si Kote at maganda din. So, hindi ko alam kung sasali siya sa MGI All-Stars sa susunod na edition. Kung mako-convince niya yung sarili niya na mag-join uli. Kasi di ba para pagdating sa mga Africa, hindi kasi ganun kadali. Mahirap yung challenge na to. So, kung iisipin mo, si Gana nga magaling din naman nung nakaraang taon sa Miss Grand, pero ngayon parang nawawala sa eksena, di ba? So, yes, papasok sa top 18, hindi ko alam kung makakarating sa top 10, pero dito sa top 5, medyo nalalabuan pa ako dito kay Gana. Kung si Yasi naman ng Kote ay sasali, let's see. So, basta laban. Maganda siya. Pero kung gusto niya sumali, I think interesting to ha. So, baka dito mabigyan siya ng pagkakataon na, alam mo yung pumalo ng bonggang-bongga sa MGI All-Stars at maging reyna siya dyan. Yon ang abangan natin. Di ba? Exciting. Okay. Pero ito ang mas bongga dahil Supra and Grand nagkasama na dito sa Czech Republic para sa iisang pageant. Actually, 3 sila dyan. Si Miss Earth din. Ang bongga, sa totoo lang, happy ako. Lalo na ito na may corona na, nakasuot na sila. Oo, di ba? Ang tangkad-tangkad talaga ni Supranational. Iba talaga yung beauty niya, no? Siyempre, hindi rin nagpakabog ang beauty ng Pilipina. Beauty queen na si Emma Tiglao. I'm so happy for Emma Tiglao. Grabe. Sobrang panalo. At kung titignan mo, ang sarap tignan na magkasama ang Grand at saka ang Supranational. Alam niyo kung bakit? Kasi 'di ba alam naman natin na medyo nag-iiringan yung national director ng Grand at saka ng Supra. Pero ngayon tignan niyo magkasama silang dalawa. Sobrang ang saya ng feeling na parang yes, siguro mas sinasabi nila mataas ang Supra, mas mataas ang Grand. So, doon sila nag-aaway sa ranking Pero para sa akin, ang sarap tignan na magkasama ang dalawang pageant na sinusubaybayan natin. At grabe, no? Dati Miss Universe lang, Miss World. Ngayon, ang Grand and Supra. And then, ito nga, kasama pa ang Earth. Di ba? May picture pa together. So, yon. So, sana silang 3 magkaroon ng picture together. Kasi parang ang saya at sarap tignan yun. Di ba? Kasi nga, di ba, alam din natin ang Miss Earth din. Medyo din, may iringan din silang dalawa ni Grand. And then, I hope na sana
maging okay ang lahat. So, yun talaga, ang sarap tignan kasi pag nakikita mo ng ganito. At syempre, pare-pareha silang mga magaganda kasi pare-pareha silang mga beauty queen. Ang Miss Supra para sa Supra, ang Miss Grand ay pang Miss Grand. O, di ba? So, syempre, hindi nagpapakabog ang ating Reyna. So, gusto ko ang eksena dito ni Emma Tiglao. At finally, si Emma Tiglao, short hair siya. O, di ba? Kasi kadalasan long hair si Emma Tiglao dito. Short hair siya. And I'm so happy for Emma dahil ang dami ng pageant na pinupuntahan ni Emma ngayon sa iba't ibang klase ng bansa. Kagagaling lang niya sa Hong Kong. Tapos may pinuntahan pa siya sa Europe. Tapos ngayon naman nandirito na siya sa Czech Republic. Kaya job well done, Emma Tiglao. Congratulations. Di ba? So yon. So dito talaga masasabi natin na parang ay ang bongga. So ang winner, di ba? So job well done, Philippines. So yon. Pero ito, ma-job well done kaya. Sabing ganon. Pambato natin sa Miss Iko at saka sa Miss Aura. Okay, si Mariel Baltasar at saka syempre eto nga si Doc Gabi. Mamaya na ang coronation. Ang taray no, parehas pa silang naka-green. So tingin ko daw ba, kaya daw ba ang back-to-back win para sa kanila? To be honest, ang sagot ko dyan, oo naman, bakit hindi? Possible na mag-back-to-back uli tayo after natin manalo ng back-to-back win nung nakaraan taon, Iko and Aura, and then ngayon, hamon for the back-to-back win again, para naman talaga sa back-to-back ng Iko at Aura. Kumbaga dati, parang nanalo tayo ng Iko, nanalo tayo ng Aura sa iisang buwan. So, ngayon, yung candidates na. Dahil magiging sabay ang laban nila. Take note guys, sabay. Ayun yung bongga. And then, of course, happy ako dahil nakikita ko na parang wow. Di ba? So, ang saya-saya kasi syempre, exciting ang mararamdaman mo dahil syempre yung Reyna ng Iko, ang lakas ng laban natin for the crown. Tapos ang Reyna sa Aura, ang lakas ng laban natin for the crown. So pareha silang malakas, to be honest. And I'm so excited dahil ayan na nga, this is it guys. Corona para sa Pilipinas. And congratulations, ngayon pa lang. And let's see. Kasi mahirap kasi yung back-to-back Mahirap. Yes, magba-back-to-back tayo. Tapos ang ending, mamaya wala pala sa top 5. So, mag-ipagdasal natin na makarating sila sa top 5 at makuha nila yung corona ng nilalabanan nilang crown. Ito nga ang Iko at ang tawag dito, Iko at yung Miss Aura International. So, job well done and congratulations and let's see tonight. Di ba? Nakakakabayan. Ewan ko sa inyo. Anyway, so para naman sa sumunod natin, chika, Pia Wurtzbach, rumampa din sa red carpet ng Cannes Festival. Mama Sam, anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, ang ganda-ganda niya. Di ba? Talagang very Miss Universe, walang kupas. Ewan ko ba si Pia, madalas talaga naiimbitahan sa mga ganito, no? Pero hindi ko nakikita si Catriona Gray na naiimbitahan nila dyan. Pero si Pia talaga, grabe yung market. Anyway, dito masasabi ko na walang hupas ang kagandahan ng isang Pia Wurtzbach dahil patuloy pa rin nagniningning ang Pia kahit hindi na siya lumalaban dahil nananatili ang pagiging isang Miss Universe, di ba? So yun, happy ako. Ang ganda-ganda kaya ni Pia. Talagang kabog kong kabog, di ba? At ito ang sumunod natin, chika. Kumabog kaya. Tatlong malalakas ang laban dito sa MGI All-Stars. Nasa kanila kaya ang panalo. So ito nga si Vanessa Pulgarin ng Colombia, si Gassini Ganados naman para sa Philippines, and si Yamelex Hernandez para sa Dominican Republic. So Mama Sam, sila ba ang nakikita mo pwedeng makakuha ng corona ng MGI All-Stars? To be honest, kung titignan mo, yes, kaya nila, especially sa mga kandidatang to. Malakas ang laban nila para sa corona. Pero syempre, depende pa din, di ba? Andiyan dyan si Peru Si Peru, isa din sa mga
pwede din talagang manalo. Si Tarina Botes, malakas din si Tarina Botes, may laban din, di ba? So depende sa magiging laro ng candidates, depende sa magiging eksena, depende sa lahat ng galaw, di ba? For now, nakikita natin na malakas ang laban ng mga candidates na to for the crown. Yeah, pili ko isa sa kanila ang mag-uuwi ng corona. But masyado pa kasing maaga para i-declare eh. Oho. So, hintayin muna natin na makarating sila sa prelim sa susunod na linggo and then magkaalaman kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. Kung si Colombia nga ba, si ano nga ba, but nasa kanila. Oho. Idagdag na natin dyan si Peru at saka si Tarina Botes na malakas din. And then, let's see kung ano ang ipapakita nila laro sa competition ng MGI All-Stars. So, syempre excited tayo dyan kasi talaga mga palaban talaga ang mga front-runner na to. At take note talagang kaabang-abang talaga sila. At winner. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, kamustahin naman natin ang pambato natin sa Miss Universe na si Bea Milan Windorski. Mama Sam, malakas ba ang laban sa Miss Universe ni Bea Milan? To be honest, nararamdaman ko siya. So, yan. So, pag tinitingnan ko yung picture ni Bea Milan, iba talaga ang Miss Universe, no? Iba yung vibes ng Miss Universe. Kahit pa sabihin mo, kandidata pa lang siya, ramdam mo na iba ay yung kalidad ng pagkababae niya. Oo. Sobrang parang wow. Ang lakas makareyna. Ganon. Oo, ganon kagad yung mararamdaman mo. And then, may excite ka kasi syempre, ano yan eh, kumbaga parang tawag dito, si Bea Milan yan. At ngayon pa lang nakikitaan mo na talaga ng potential, nakikitaan mo na ng galing, nakikitaan mo na mukhang may ibubuga ang laban niya. Mukhang kayang sumabay, di ba? So yun, ganun yung mga mararamdaman mo sa kanya. And then, I think, ang lakas nung dating ni Bea as a Miss Universe Philippines candidate at nakikitaan ko talaga na hindi imposible na si Bea Milan talaga ang manalo ngayong taon na to ng Miss Universe kasi iba eh. So kahit nga may MGI All-Stars, Diyos ko, grabe sila i-like pa rin yung mga photos ni Bea na para like, ganon ka bongga. Oho, kumbaga para grabe, talagang winner. So, syempre siguro tatapusin lang muna yung MGI All-Stars. And then, ayan na. So, nananahimik muna si Bea Milan para sa mga eksena niya. Kasi nakikita naman natin nagtatrabaho eh. And then, ayun, laban sa paghahanda. Diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, sinasabi, ano daw ang pagkakaiba ni Gacini noong 2019, ngayong 2026. Tingin mo, Mama Sam, kung ang presensya daw ni Gacini ay inilaban ngayon noong 2019, makakarating kaya sa top 5? To be honest, yes. Parang feeling ko. Mas bongga kasi ngayon si Gacini, mas maganda ang katawan ni Gacini at mas fierce ang dating ni Gacini. Nakita naman natin dito sa MGI All-Stars na talagang grabe. Ang lakas maka-eksena ng Gacini Ganado. Sobrang ngayon pa lang nakikita mo na parang wow, ang bongga, di ba? So, ako para sa akin, Gacini Ganados is Gacini Ganados at wala naman duda ang kanyang transformation ngayon dito sa MGI All-Stars. Kumbaga para pag tinignan mo siya ngayon, mas develop, mas bongga, mas winner, di ba? Kaya mas nakaka-excite. Doon sa mga nawawalan ng tiwala kay Gacini, sa eksenang ipinapakita ni Gacini, sa execution, okay lang naman yan, naiintindihan ko naman. Pero sana hayaan natin na ma-prove sa inyo ni Gacini kung gaano siya kasincere, kung gaano siya kabongga sa nilalabanan niya ngayon dito sa MGI All-Stars. And then tulad nga sinabi ko sa inyo, kung wow din naman ang pag-uusapan, talaga namang may wow kayong makikita dito kay Gacini Ganados. At tulad nga sa sinabi ko sa live ko kanina, grabe ang level up talaga ng isang Gacini Ganados. And I'm so excited sa kanya pang ipapakita sa mga susunod pa mga round dito sa MGI All-Stars. Yun yung abangan natin kung siya nga ba ay papalo
pa ng todo-todo. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Excited na ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.